Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang fantasy adventure film na tinatawag na The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Stephen Palma, Rolio Quarteros, Dark Nero, Holo Jade Baterna, Z Family Official, Maniga, Princess Aki, Dwight from Ormoc City Leyte, Ivan de la Cruz from Iloilo City, at Daryl Masibay from Navotas City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang pelikula sa isang prologo na ikinukwento ang sinaunang alamat ng Ring of Power. Noong unang panahon, 20 makapangyarihang singsing ang nilikha, 3 para sa mga duwende, 7 para sa mga matitibay na duwende sa ilalim ng lupa, 9 para sa kaharian ng tao, at 1, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, na ginawa ng isang madilim at malupit na Panginoon na si Sauron sa naglalagablab na apoy ng Mordor. Ang singsing na ito ay pinuno ng kanyang kasamaan at matinding pagnanais na kontrolin ang lahat ng ibang singsing. Isang makapangyarihang alyansa ng mga duwende at tao ang nagkaisa upang labanan ang kasamaan ni Sauron. Sa gitna ng madugong labanan habang si Sauron ay naghahasik ng lagim, halos matalo na ang alyansa nang biglang naglakas loob si Isildur at pinutol ang kamay ni Sauron, hinagaw ang singsing at pinabagsak siya. Nagwagi ang alyansa, ngunit sa halip na sirain ang singsing, Isildur ay naakit sa kapangyarihan nito at itinago ito bilang isang pamana. Ang desisyong iyon ay naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang singsing, sa loob ng 2,500 taon, ay nawala at nanatiling nakabaon sa ilalim ng ilog, nakalimutan ng panahon, hanggang sa muling magpakita ang tadhana. Sa kadiliman ng isang kuweba, nadiskubre ito ng isang nilalang na si Gollum. Nabighani siya sa kapangyarihan ng singsing at pinahabal nito ang kanyang buhay ng 500 taon, habang unti-unting sinisira ang kanyang katinuan. Pero may ibang plano ang tadhana. Isang araw, lumulas ang singsing mula sa kanya at napunta sa isang inosenteng hobbit na si Bilbo Baggins. Bumukas ang eksena sa tahimik at payapang lugar ng mga hobbit, ang Shire. Ilang taon na ang lumipas mula nang magsimula ang pakikipagsapalaran. Nakilala natin si Sam at si Bilbo Baggins na matanda na, kasama ang kanyang binatang pinsan na si Frodo. Dumating si Gandalf na isang wizard, upang makibahagi sa pagdiriwang ng ika-111 kaarawan ni Bilbo. Masaya ang bati ang naganap, napansin ni Gandalf na tila hindi tumanda si Bilbo. Kinagabihan, nagkaroon ng malaking handaan, may fireworks, sayawan, at kasiyahan. Banigani ni Bilbo ang mga batang hobbit sa kanyang mga kwento ng pakikipagsapalaran. Sa kalagitnaan ng gabi, umarap si Bilbo sa lahat at nagpahayag ng kanyang desisyong tuluyan ng lumisan. Sa isang iglap, sinuot niya ang singsing at naglaho sa paningin ng lahat. Pagbalik niya sa kanyang tahanan, hinarap siya ni Gandalf at iginiit na iwan na ang singsing. Napuno ng tensyon ang silid habang si Bilbo, tila iba ang pagkatao, ay tinawag ang singsing na, "My Precious." Matigas si Gandalf at pinaalala ang panganib na dala ng singsing. Sa huli, matapos ang emosyonal na sagutan, iniwan ni Bilbo ang singsing at tuluyang lumisan. Tinukso si Gandalf na damputin ito, pero pinigilan siya ng isang nakakakilabot na bisyon. Dumating si Frodo at nalaman niya na minana niya ang lahat mula kay Bilbo, kasama na ang mahiwagang singsing. Napansin ni Gandalf ang panganib at agad na pinaalalahanan si Frodo na bantayang mabuti ang singsing, bago siya umalis upang magsaliksik ng higit pa. Nakakita siya ng isang nakakabahalang palatandaan sa langit, isang gintong bagyo mula sa silangan. Sa isang iglap, pinakita ang Mordor at ang mga nilalang na tinatawag na ringwraiths na sumasakay sa itim na kabayo. Dumating si Gandalf sa isang sinaunang aklatan, sinuyod ang mga lumang kasulatan at natuklasan na ang lihim ng singsing ay mahahayag sa pamamagitan ng apoy. Habang papalapit ang ringwraiths sa bahay nina Frodo, bumalik si Gandalf nang walang sinayang na oras. Pinahagis niya ang singsing sa apoy, at unti-unting lumitaw ang mga inscripsyong Elvish sa ibabaw nito. Napagtanto ni Gandalf ang katotohanan, ang singsing na ito ay ang mismong singsing ni Sauron. Pinaliwanag niya kay Frodo ang koneksyon ng singsing sa kanyang madiikong pinagmulan. Ayon sa kanya, nahuli ni Sauron si Gollum at pinilit itong ikwento kung paano ito napunta kay Bilbo. Kaya naman, upang mailigtas ang Shire, kinakailangang ilayo ang singsing. Napagtanto ni Gandalf na hindi siya ang dapat humawak nito, si Frodo ang kailangang maging tagapagdala ng singsing. Ngunit pinaalalahanan niya ito, kapag sinuot ang singsing, agad itong makakaakit ng masasamang nilalang. Habang nag-uusap sila, nahuli nila si Sam na nakikinig sa usapan. Sa una, nagalit si Gandalf, ngunit napagtanto niyang tapat si Sam at itinuring itong kasama ni Frodo sa nalalapit nilang paglalakbay. Habang naglalakad palayo sa Shire, banilinan ni Gandalf si Frodo na huwag kailanman isusuot ang singsing maliban na lang kung gusto niyang matagpuan sila ng ringwraiths. Umalis si Gandalf at iniwan sina Frodo at Sam sa kanilang bagong paglalakbay. Habang
papalayo sila sa Sheer, napansin nilang unti-unting nagiging kakaiba ang paligid, tila may nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Samantala, si Gandalf ay mabilis na pumunta sa kuta ng dati niyang kapanalig, si Saruman. Kinwento niya ang tungkol sa singsing na natagpuan ni Bilbo. Ngunit hindi ito ikinagulat ni Saruman. Alam na pala niya ang mga plano ni Sauron. Ayon sa kanya, hindi matatalo ang Mordor. Sinabi rin niya na ang mga ringwraiths ay nasa Sheer na at nag-aanyong mga nakabalot na sakay ng kabayo. Habang nagmamadaling umalis si Gandalf upang tulungan si Frodo, bigla siyang pinigilan ni Saruman. Sinara nito ang bawat labasan at tinukso si Gandalf na lumipat na sa panig ni Sauron. Umanggi si Gandalf kaya't nagsimula ang matinding labanan sa pagitan ng dalawang wizard. Nagpalitan sila ng malalakas na palo ng kanilang mga baston hanggang sa tuluyang natalo si Gandalf at itinapon paitaas, tila bilanggo sa tore. Balik sa grupo ni na Frodo, habang naglalakad sa malawak na bukirin, kilala nila sina Merry at Pippin. Kapwa makulat at bagong galing sa pagnanakaw ng pananim, umatakbo ang dalawa palayo sa isang galit na magsasaka. Nagkaisa silang apat at naglakbay ng magkakasama. Ngunit bigla silang nahulog sa burol at si Frodo ay nakaramdam ng kakaibang presensya, isang masamang enerhiya na papalapit. Habang papalapit ang mga bulong ng ringwraiths, nagtago sila sa ilalim ng isang puno. Isa sa mga wraith, sakay ng kabayong kulay itim, bumaba upang magsiyasat. Halos mapasusuot na ni Frodo ang singsing dahil sa pang-akit nito, pero pinigilan siya ni Sam. Ginamit ni Sam ang isang sanga upang lumikha ng ingay at linlanggan ang kalaban. Mula sa puntong ito, apat na sila sa grupo. Habang naglalakbay sa masukal at madilim na gubat, palaging sinusundan ng wraith. Gamit ang talino at pagiging maingat, pilit nilang iniiwasan ang mga panganib. Hanggang sa nakita nila ang isang ilog at isang bangkang maaaring sakyan. Umakbo silang lahat habang papalapit ang mga wraith. Sa huli, si Frodo ang huling tumalon sa bangka, at habang nakalayo sila, huminto ang ringwraith at tinawag ang mas marami pa sa kanyang mga kasama. Pagdating nila sa mataong bayan ng Bree, pinapasok sila sa loob ng mga bantay at dinala sa Prancing Pony Inn. Doon, umaasa silang makipagkita kay Gandalf. Ngunit nang itanong nila sa tagapangasiwa ng inn kung nasaan ang wizard, wala itong alam. Habang nagpapahinga sa gitna ng mga karaniwang bisita, tahimik nilang pinaplano ang susunod nilang hakbang. Ngunit may isang misteryosong lalaki ang lihim na nakamasid sa kanila mula sa dilim. Ayon sa tagapangasiwa ng inn, siya raw ay si Strider, isang delikadong tagapagtanggol at kilalang ranger. Nabunyag ang kanilang presensya ng isa sa mga hobbit dahil sa isang pagkakamali, ay nabanggit ang pangalan ni Frodo ng malakas sa harap ng lahat. Sa pag-aakalang maayos ang sitwasyon, nadulas si Frodo at aksidenteng naisuot ang singsing. Bigla siyang nadala sa madilim na mundo ng paningin ni Sauron, at dahil dito, natunton ng mga ringwraiths ang eksaktong kinaroroonan niya. Sa gitna ng kaguluhan, agad na umaksyon si Strider at dinala si Frodo sa isang ligtas na kwarto. Doon, pinakilala niya ng maayos ang sarili at pinagsabihan ang mga hobbit sa kanilang kapabayaan. Pinaliwanag din niya ang papalapit na panganib. Makalipas ang ilang sandali, nilusob ng mga ringwraiths ang bayan at tahimik na pumasok sa inn. Hindi nila alam na ang mga hobbit ay hindi pala natutulog sa kanilang kama. Sa halip, mga patibong lang ang nandoon. Dahil sa pagiging maagap ni Strider, ligtas ang mga hobbit. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Strider ang pinagmulan ng mga ringwraith. Dati silang makapangyarihang hari na naakit ng siyam na singsing, ngunit dahil sa kasakiman, naging mga alipin sila ng kadiliman. Sa pagsikat ng araw, sinimulan ni Strider at ng mga hobbit ang kanilang paglalakbay patungong Rivendell, ang santuwaryo ng mga duwende. Umawid sila sa iba't ibang uri ng lupain at sumilong sa ilalim ng mga bituin sa gabi. Samantala, sa kadilimang bumabalot sa tore ng Isengard, nakikipag-usap si Saruman sa anino ni Sauron. Inuutusan siya nito na gumawa ng isang hukbo na kayang tapatan ang takot at kapangyarihan ng Mordor. Habang si Gandalf ay nakakulong sa tuktok ng Orthanc, nasasaksihan niya mula sa taas ang mga ginagawang sandata at baluti ng mga orc. Doon isinilang ang isang bagong nilalang mula sa putik, ang Uruk-hai, mas malakas at mas mabagsik kaysa sa karaniwang orc. Habang nagpapatuloy sa paglalakbay, sina Strider at ang mga hobbit ay pansamantalang nagpahinga sa isang lumang bantayang tore. Pagdating ng gabi, iniwan ni Strider ang grupo upang magmasid sa paligid. Binigyan niya ng mga armas ang mga hobbit bilang proteksyon. Ngunit sa kabila ng kanyang babala, nagsindi sila ng apoy. Ang liwanag ng apoy ay nagsilbing hudyat sa mga ringwraith na malapit sila. Nang maramdaman ang kakaibang lamig, mabilis na umakyat ang mga hobbit sa tuktok ng tore. Dumating ang 5 Nazgul. Tinangka ni Sam na lumaban, pero itinapon lamang siya
siya pati na rin sina Merry at Pippin. Si Frodo ay bumagsak at dahil sa matinding tawag ng singsing, muling niya itong isinuot. Biglang nagiba ang kanyang paningin, nakita niya ang tunay na anyo ng mga wraith, mga multong nakakatakot. Isa sa kanila ang sumaksak sa kanya gamit ang isang kakaibang espada. Bigla na lamang dumating si Strider na may dalang naglalagablab na sulo at espada. Nilabanan niya ang mga wraith, tinatakas ang mga ito gamit ang apoy. Ngunit isang wraith ang hindi umatras, kaya tinupok ito ni Strider gamit ang kanyang sulo. Matapos ang laban, napansin ni Strider na malubha ang sugat ni Frodo. Alam niyang tanging ang mga duwende lamang ang makagagamot ng ganitong uri ng sugat. Agad niya itong binuhat at tumakbo sa gubat. Habang si Gandalf ay nakabilanggo pa rin sa tuktok ng ortang, napansin niyang may isang gamo-gamo na lumilipad malapit sa kanya. Bumulong siya ng mensahe dito, at ang gamo-gamo ay agad na lumipad palayo. Habang naghahanap si Strider ng halamang makakabagal sa pagkalat ng lason kay Frodo, biglang lumitaw si Arwen, isang prinsesang duwende. Dahil sa matinding panganib, agad niyang kinuha si Frodo at isinakay ito sa kanyang kabayo. Mabilis siyang tumakbo patungong Rivendell habang hinahabol ng mga ringrat na sakay ng itim na kabayo. Habang tinatahak nila ang masukal na gubat at bako-bakong daan, halos abutan na siya ng mga wraith. Ngunit pagdating sa ilog, bigkas ni Arwen ang isang orasayon. Ang tubig ng ilog ay biglang bumangon at nagmistulang mga kabayong galit na umatake sa mga ringrat, winasak ang mga ito. Nang magising si Frodo, bumungad sa kanya si Gandalf. Ipinaliwanag nito ang kanyang pagtakas mula sa tore ng Isengard, iniligtas siya ng isang dambuhalang agila. Sa wakas, nagkita-kita silang muli ng kanyang mga kaibigang Hobbit, pati na rin si Bilbo. Ngunit makikita sa anyo ni Bilbo ang epekto ng pagkawala ng singsing, mabilis ang kanyang pagtanda, ngunit sa Rivendell, naging makabuluhan ang kanyang oras dahil sinusulat niya ang kanyang aklat na There and Back Again. Sa kabilang dako, nag-usap ng masinsinan si Elrond, ang pinuno ng Rivendell at ama ni Arwen, at si Gandalf. Ayon kay Elrond, hindi naligtas ang pananatili ng singsing sa Rivendell. Kailangan itong dalhin sa ibang lugar. Ngunit batid niya na ang kinabukasan ng Middle-earth ay nagiging malabo, lumilipas na ang panahon ng mga duwende. Ang mga duwende sa ilalim ng lupa ay masyadong makasarili, at ang mga tao'y mahina. Paalala niya, ang sumpa ng singsing ay bunga ng pagkukulang ni Isildur na sirain ito. Sa kabila ng madilim na hinaharap, nananatili ang pag-asa sa katauhan ng tagapagmana ng Gondor, ang inabando ng hari. Dito isiniwalat ang katotohanan tungkol kay Strider. Siya pala si Aragorn, tuwirang inapo ni Isildur at ang tunay na tagapagmana ng Gondor. Ipinakita rin ang malalim na pagmamahalan nila ni Arwen, isang pag-iibigan na tumagal ng mga dekada. Ngunit para magpatuloy ang kanilang pag-ibig, kailangang isakripisyo ni Arwen ang kanyang pagiging immortal. Kinabukasan, tinipon ni Elrond ang konseho. Kabilang dito si Boromir, anak ng tagapamahala ng Gondor. Naakit siya ng kapangyarihan ng singsing at iminungkahi na gamitin ito laban sa kaaway. Ngunit tinutulan ito ni na Aragorn at Legolas, isang duwendeng mandirigma, dahil alam nilang hindi mapagkakatiwalaan ang kapangyarihan ng singsing. Nagdesisyon ang lahat, kailangang dalhin ang singsing sa Mount Doom, sa mismong lugar kung saan ito nilikha, upang tuluyang sirain. Sa isang mapangahas na kilos, sinubukang hatawin ni Gimli ang singsing gamit ang kanyang palakol, ngunit nagkapira-piraso ang kanyang armas, tunay ng tibay at kasamaan ng singsing. Habang nag-aaway ang mga miyembro ng konseho dahil sa luma nilang alitan, isang mahinang tinig ang pumihil sa kanila. Si Frodo, ang pinakahamak sa lahat, ay voluntaryong nag-alok na siya ang magdadala ng singsing patungong Mordor. Tapat sa kanya, sumama si Gandalf. Nangako si Aragorn ng kanyang espada, si Legolas ng kanyang pana, at si Gimli ng kanyang palakol. Lumabas mula sa kanilang tagwan ang tatlo pang Hobbit, sina Sam, Merry, at Pippin, at nagpas siyang sumama. Nabuo ang siyam na kasapi ng Fellowship of the Ring. Bago sila umalis, ibinigay ni Bilbo kay Frodo ang espada niyang si Sting, isang sandatang kumikislap ng asol kapag may kalapit na orc. Binigyan din niya ito ng isang mithril vest, isang uri ng chainmail na mas matibay pa sa bakal ngunit mas magaang. Bagamat may kalungkutan, nagpahayag si Bilbo ng pagsisisi sa pagpasa ng burden ng singsing sa kanyang pamangkin. Sinimulan ng Fellowship ang kanilang paglalakbay mula Rivendell. Sa mga unang araw, unti-unti silang nagkakakilala at nagsasanay. Tinangka nilang tawirin ang Misty Mountain sa pamamagitan ng Caradhras Pass. Ngunit nadulas si Frodo at nalaglag ang singsing. Dinampot ito ni Boromir at tila na humaling sa kapangyarihan nito. Gayunman, binalik niya ito kay Frodo. Samantala, sa Isengard, alam na ni Saruman ang rutang tinatahak ng Fellowship. Gumamit siya ng kapangyarihan upang magpakawala ng isang malakas na blizzard at harangan ang daan nila. Sa gitna ng snowstorm, napilitan ang grupo na magdesisyong muli kung saan sila pupunta. Matapos marinig ang opinyon ng bawat kasapi ng Fellowship, nagdesisyon si Frodo na tahakin nila ang Mines
Realms of Moria. Pagdating nila sa pasukan, nalito ang grupo kung paano bubuksan ang pintuan, kinakailangan pala ng isang password. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, si Frodo ang nakatuklas ng sagot, ang salitang, kaibigan, sa wikang Elvish. Pagpasok nila sa loob, nadiskubre nilang ang Moria ay hindi na isang masiglang mina kundi isang libingan. Lahat ng mga duwendeng naroon ay tila pinatay. Bigla na lang inatake si Frodo ng isang dambuhalang nilalang mula sa lawa, ang Watcher in the Water. Agad na rumspond ang Fellowship at nailigtas si Frodo, ngunit napilitang pumasok pa sila ng mas malalim sa mina dahil winasak ng halimaw ang pasukan. Tahimik nilang tinahak ang madidilim at masukal na lagusan ng Moria. Si Gandalf ay pilit na inaalala ang tamang daan sa gitna ng mga liko-likong daanan. Habang naglalakad, naramdaman ni Frodo na may sumusunod sa kanila. Binunyag ni Gandalf na si Gollum ang sumusunod sa kanila mula pa noong umalis sila sa Shire, ang dating may-ari ng Singsing. Habang patuloy sa paglalakad, nakarating sila sa isang dating makapangyarihang lungsod ng mga duwende sa loob ng Moria, ngunit ngayoy giba at pugad ng katahimikan. Si Gimli ay agad na tumakbo patungo sa isang libingan. Sa libingang iyon nakahimlay ang kanyang pinsang si Balin, isang karakter na minsang nakasama ni Bilbo sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Napuno ng lungkot si Gimli habang nagluluksa. Samantala, binasa ni Gandalf ang isang lumang tala na natagpuan sa tabi ng libingan. Dito idinetalye ang mga huling araw ng mga duwende sa Moria, at nagtapos sa nakakakilabot na mga salitang, sila ay paparating na. Dahil sa pagiging mausisa, aksidenteng naitulak ni Pippin ang isang kalansay sa isang malalim na balon. Ang ingay ng pagbagsak nito ay umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Makalipas ang ilang saglit, narinig nila ang tunog ng mga tambol mula sa kailaliman, ang Drums of the Deep. Habang lumalakas ang tunog, bigla na lamang umulan ng mga palaso mula sa kadiliman. Agad na nagtago ang grupo sa isang silid at inihanda ang kanilang depensa. Dumagsa ang mga goblin. Matindi ang naging labanan. Habang nagtatagumpay na sana ang Fellowship, dumating ang isang dambuhalang cave troll na nagdulot ng kaguluhan. Kahit nasaksak ng paulit-ulit, hindi ito agad natamba. Si Legolas ay paulit-ulit na tumama ng mga palaso, ginamit pa ang kadena ng troll upang makaakyat at makaputok ng malapitan, ngunit hindi pa rin ito tinablan. Sa gitna ng labanan, napansin ng halimaw si Frodo at itinapat dito ang atake. Si Aragorn ay tumagos sa hanay ng mga goblin para tulungan si Frodo, ngunit nawalan siya ng malay. Walang nakapidyo sa troll nang saksakin nito si Frodo. Lahat ay napaigik sa takot, pero matapos ang sabayang atake ng grupo, si Legolas ang tumapos sa halimaw sa pamamagitan ng isang palaso sa ulo. Labis ang ginhawa ng lahat ng matuklasan nilang buhay si Frodo. Iniligtas siya ng mithril vest na ibinigay ni Bilbo, isang uri ng baluting mas matibay pa sa bakal ngunit magaang. Patuloy silang naglakad sa mga masisikip na daanan ngunit biglang napaligiran ng daan-daang goblin. Sa gitna ng nagbabadyang kamatayan, isang pulang liwanag ang biglang nagliwanag, at nagtakbuhan ang mga goblin. Agad na napagtanto ni Gandalf na ang liwanag ay nagmumula sa isang Balrog, isang demonyo mula sa sinaunang panahon. Dahil dito, nagmadali silang tumakas. Inahak nila ang mga hagdang bato ng Moria hanggang sa makarating sa isang sirang bahagi. Habang tumatawid sila sa gumuguhong hagdanan, pinaputukan sila ng mga palaso ng goblin. Sina Legolas ay sinubukang kontrahin ang mga atake habang sina Aragorn at Frodo ay halos maipit sa gumuhong bahagi ng hagdan. Sa huling segundo, nakatawid din sila. Umakbo ang lahat patungo sa tulay ng Khazad-dûm. Habang nagpapakita na ang Balrog, si Gandalf bilang tagapagtanggol ng grupo, ay nanatili sa dulo ng tulay upang pigilan ito. Habang ang nilalang ay naglalakad sa tulay, nagningning ang buong paligid sa apoy. Matapang na hinarap ito ni Gandalf at sinabi, "You shall not pass." Matapos niyang tanggihan ang pag-atake ng halimaw, gumuho ang tulay sa ilalim ng Balrog. Ngunit bago ito tuluyang bumagsak, gumamit ang Balrog ng latigo at nahatak si Gandalf pababa. Habang nakabitin sa gilid, sinabi ni Gandalf ang huli niyang habilin, "Takbo na kayo." At tuluyan siyang nahulog sa kailaliman kasama ang halimaw. Nagluksa ang buong Fellowship, pero hindi sila maaaring tumigil. Patuloy ang panganib. Sa ilalim ng pamumuno ni Aragorn, nakalabas sila sa Moria at nagtungo sa mga kalmadong kagubatan ng Lothlorien, isang pansamantalang kanlungan mula sa lahat ng pinagdaanan nila. Sa loob ng mahiwagang gubat, hinarap sila ng mga Sylvan Elves. Sa gabi, dinala si Frodo kay Lady Galadriel para sa isang pribadong pag-uusap. Inanyayahan siya nitong tumingin sa isang lalagyan ng tubig, ang tinatawag na salamin. Habang nakatingin si Frodo, lumitaw ang mga nakakakilabot na pangitain, nadakip ang kanyang mga kasama ng mga orc, at ang mapanlikhang mata ni Sauron. Pinahayag ni Lady Galadriel na ang mga ito ay mga posibilidad
posibilidad ng kinabukasan kung sila'y mabibigo. Pinaalalahanan niya si Frodo na maaaring magwatak-watak ang Fellowship at ang kapahamakan ay nakaabang sa bawat isa sa kanila dahil sa singsing. Nalunod sa takot at pag-aalinlangan, tinanong ni Frodo kung kaya ba talaga niyang harapin ang lahat ng ito mag-isa. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Galadriel na bilang tagapagdala ng singsing, siya lamang ang may kakayahang tapusin ang misyong ito. Kapag siya'y nabigo, wala nang iba pang makagagawa nito. Sabay nito, pinalaya ni Saruman ang mga Uruk-hai, mga nilalang na nilikha upang maging malalakas at malalaki, na may iisang layunin, lipulin ang mundo ng tao. Walang habas nilang sinusundan ang Fellowship, taglay ang malamig na misyon, tuksain ang lahat maliban sa mga habat na kailangang mahuli ng buhay. Sa gitna ng lumalalang panganib, isang makinang na bituin ng liwanag na magliliwanag sa kanya kahit sa pinakamadilim na sandali, kapag ang lahat ng ilaw ay nawala. Naglayag ang Fellowship sakay ng mga bangka, tinatahak ang ilog habang inihahanda ang kanilang sarili sa mga pagsubok na naghihintay. Hindi nila alam, mula sa madidilim na kagubatan, tahimik silang sinusundan ng mga Uruk-hai, naghihintay ng tamang oras para umatake. Sa kanilang paglalakbay, nadaanan nila ang naglalakihang estatwa ng Argonath, ang mga haligi ng mga hari, isang patunay sa dakilang kasaysayan ng Gondor. Pagkatapos tumigil sa pampang, minungkahi ni Aragorn na magpahinga muna sila at ipagpatuloy ang paglalakbay sa gabi. Ngunit si Frodo ay lumayo at naglakad sa kagubatan. Hindi niya alam na sinusundan siya ni Boromir. Habang nag-uusap sila, naging mabalasik ang tono ng pag-uusap, lumitaw ang matinding pagnanasa ni Boromir sa singsing. Pilit niyang inagaw ito kay Frodo. Sa matinding takot, sinuot ni Frodo ang singsing at naglaho sa paningin. Habang nakasuot ng singsing, matagal siyang nalantad sa impluwensya nito. Narinig niya ang matinding titig ni Sauron. Nang alisin niya ang singsing, naabutan siya ni Aragorn. Bagamat may pagdududa si Frodo, nawala ito nang patunayan ni Aragorn ang kanyang katapatan. Nagliwanag ang espada ni Frodo, kudyat ng nalalapit na panganib. Agad siyang pinaalis ni Aragorn, at hinarap ang papalapit na mga Uruk-hai upang bigyan siya ng pagkakataong tumakas. Matinding laban ang sumiklab. Sumama sa labanan sina Legolas at Gimli, tumulong upang maprotektahan si Frodo. Samantala, si Frodo ay nagtago sa likod ng puno. Sa di inaasahang tapang, sina Merry at Pippin ang umagaw ng atensyon ng mga halimaw upang matulungan si Frodo makatakas. Matindi ang naging laban nina Legolas, Gimli, at Aragorn, ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap, sina Merry at Pippin ay napaligiran. Doon dumating si Boromir, naghahangad ng pagtubo sa kanyang pagkakamali. Matapang siyang sumabak sa laban upang mailigtas ang dalawa. Ngunit biglang tumunog ang kanyang sungay, kudyat na kailangan niya ng tulong. Narinig ito ni Aragorn, at agad siyang nagtangkang sumugod sa gitna ng kalaban upang mailigtas si Boromir. Hindi siya umabot sa oras. Ang pinuno ng Uruk-hai, si Lurtz, ay nagpakawala ng palaso at tinamaan si Boromir sa dibdib. Sa kabila ng sugat, patuloy siyang lumaban. Sunod-sunod ang palaso, hanggang sa siya'y tuluyang mapatamba. Sa kanyang huling sandali, tinubukan pa rin niyang ipagtanggol sina Merry at Pippin, ngunit nahuli sila at kinuha ng mga Uruk-hai. Habang si Lurtz ay naghahanda ng tapusin si Boromir, dumating si Aragorn. Sumiklab ang isang matinding duelo. Kapwa ginamit ang buong lakas sa sagupaan, ngunit dahil sa matinding pighati at determinasyon, napagtagumpayan ni Aragorn ang laban, tuluyang napatay si Lurtz. Lumapit siya sa sugatang si Boromir. Sa mga huling sandali nito, inamin niya ang pagtatangkang agawin ang singsing mula kay Frodo at ang pakiramdam niyang nabigo siya sa kanilang misyon. Ngunit pinawi ni Aragorn ang kanyang pagdududa. Sinabi niyang hindi siya nabigo at siya'y isang tunay na mandirigma. Sa kanyang huling hininga, tinanggap ni Boromir si Aragorn bilang kanyang hari, at inalay ang kanyang katapatan. Samantala, sa tabi ng ilog, labis ang bigat ng responsibilidad kay Frodo. Buo ang loob niyang tumuloy mag-isa. Ngunit si Sam, apat hanggang huli, ay tumangging iwan siya. Kahit hindi marunong lumangoy, umalon si Sam sa tubig, halos malunod. Tinulungan siya ni Frodo at iniahon sa bangka. Habang magkasama na muli, inaalala ni Sam ang kanyang pangako, na hindi siya iiwan at laging sasamahan si Frodo. Sina Aragorn, Legolas, Gimli naman ay nagpulong. Tinanggap nila na kailangang ituloy ni Frodo ang kanyang misyon mag-isa, at sila'y magpupursige na habulin at iligtas sina Merry at Pippin. Pagdating nila sa kabilang panig ng ilog, sina Frodo at Sam ay umakyat sa isang matarik na burol. Pag-akyat nila sa tuktok, umambad sa kanila ang madilim at mabagsik na anino ng Mordor, kudyat ng susunod na kabanata sa kanilang mapanganib na paglalakbay. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.